po sa inyo. Magandang umaga po, Ma'am Ruth at Sir Ted, sa ating po mga kababayan. Magandang umaga po sa inyo. Chairman, unahin ko na lang muna itong usapin sa barangay at SK elections kasi lahat tayo hinihintay natin kung anong gagawing aksyon dito ng Pangulo doon sa panukala na ma-postpone ito at ma-extend yung term limits. Pero sa bahagi niyo po ba, kung i-veto man ito or mag-lapse into law, ano po ang mga paghahanda ngayon ng COMELEC just in case, no? Kamusta po ang preparations? Ma'am Ruth, tuloy-tuloy pa rin po yung paghahanda ng komisyon sapagkat napakahirap po ipagbakasakali dahil nga po sa nung nakaraang linggo pa lamang ito na itaas sa opisina ng ating Pangulo, ng ating Kongreso, and therefore naghihintay po ng aksyon ng ating Pangulo. At kung sakali pong ito'y mapirmahan ng ating Pangulo, maaari pong maging batas pero wala rin pong makakapigil sa isang registered voter na mag-question ito sa kataas-taasang hukuman. Mahirap po na sa bandang huli kami po ang malalagay sa alanganin at yung eleksyon natin baka po kasi magtuloy dahil po sa mga pangyayari yan. May posibilidad din, halimbawa, Ma'am Ruth, na biglang ma-veto ito ng ating Pangulo, yung panukalang batas, and therefore magtutuloy-tuloy po ang halalan natin sa December 1. Kung kaya po lahat na ng paghahanda ay tinuloy na rin namin kung bakit naman meron tayo sa August 1 to 10 na registration of voters. Minarapat po namin mag-schedule ng registration of voters, Ma'am Ruth, sapagkat kung hindi po tayo magkakaroon ng ganon, wala po tayong boboto na 15 to 17 years old para sa mga kabataan sa sangguniang kabataan. So yung sa level pa po ngayon ay yung paghahanda rin po dyan sa registration ng August 1 to 10. Pero parang halimbawa mga information dissemination, ano po yung bahagi ng ginagawa nyo kaugnay niyaan? Yes po, sa kasalukuyan, nandiyan po kami sa Mindanao ngayon para sa aming voters education, para maisama na rin po yung voters education namin para sa Bangsamoro parliamentary election. At syempre po maglalatag na po kami beginning po dapat nung Monday kahapon ng ating voters education information program para sa mga boboto, lalong-lalo na yung mga kabataan na first time na boboto, yung 15 to 17 years old. Tatandaan po ng lahat, pagka po tayo nagparehistro mula August 1 to 10, marapat po na maalala nila na doon sa mga nasa Bangsamoro, sila po ay makakapagparehistro, subalit hindi po ito pwedeng gamitin bilang pagboto nila sa Bangsamoro parliamentary election. Ang ibig sabihin po, ang pagpaparehistro po ng nasa Bangsamoro mula August 1 to 10 ay para sa barangay and SK elections sa December 1 at hindi po para, Ma'am Ruth, Sir Ted, para sa ating pong Bangsamoro parliamentary election sapagkat sinasabi naman po ng batas na nagpapaliban ng Bangsamoro parliamentary election na ang eleksyon na ito ay pagpapatuloy lamang ng 2025 May 12 national and local elections. Pero doon po sa panawagan na huwag sanang i-postpone, may mga ganyan na halimbawa yung NAMFREL and ilang election lawyers at kayo po pala ay pinadalhan din po ng letter daw ng Malacanang para itanong kung ano ang posisyon nyo po dito. Ano pong masasabi nyo? Kasi yung iba sinasabi huwag na nating i-move kasi against yung baka maglalagay ng duda sa electoral process itself or yung karapatan po ng mga tao na makaboto. Sa panig po ng COMELEC, ano po ang posisyon nyo tungkol dyan? Sinabi po natin sa ating pong bilang sagot sa palasyo na handa naman po ang inyong Commission on Elections, subalit ito po kasi isang political question na hindi namin pwedeng pakialman. Ito'y desisyon ng legislatura at saka ng ehekutibo and therefore gagalang natin kung ano po yung kanila magiging pinal na sasabihin sa bagay na yan. Of course, katulad ng aking binabanggit, wala rin makakapigil sa kahit na sino na pumunta sa Korte Suprema upang ito ay questionin. Ang kaibahan po nito nung nakaraang postponement, ito po kasing batas na ito ay nagpi-fix ng termino ng barangay at SK na dati-rati ay 3 taon, ngayon po ay 4 na taon ang ginagawa at subject to 1 re-election ang barangay na kung saan therefore 4 plus 4 magiging 8. Doon naman po sa sangguniang kabataan, kahit na 4 na taon lumalabas hanggang isa lamang na termino ang binibigay sa kanila. Pero yung isa rin pong binanggit halimbawa ni Attorney Macalintal na naman na election lawyer, baka maulit lang daw yung pagpapahinto kasi dati, di ba, yung dati po pinahinto noon ng Supreme Court yung pag-move nitong elections as unconstitutional. Baka magkaroon daw po ng ganyan ulit. Yan po ang kadahilanan ng Ruth kung bakit ayaw namin magbakasakali.
Kaya po nagtutuloy-tuloy. Bagamat meron din po tayong danger sa ilang mga bibili namin, kasi po may mga ilang bibilhin tayo o yung na-procure namin na sadyang dapat hindi maagang pinoprocure. Halimbawa po, Ma'am Ruth, Sir Ted, katulad ng indelible ink, hindi po talaga dapat siya napoprocure sana ng maaga sapagkat kung marireset ang eleksyon sa susunod na taon ng November 2026 at hindi yung December 1, may posibilidad po kasing matuyo o magbago ang quality ng mga indelible ink and therefore maaari pong masayang at syempre meron po tayong ginastos na public fund para po dyan. So, pwede na ba akong umusad sa ibang topic? Okay. Ito muna, sige, okay. Ma'am Ruth. Chairman George, totoo ba na kayo'y hiningian ng opinyon ng ehekutibo ng Malacanang tungkol dito sa postponement ng barangay election? Yes po, yan po ay certain SOP sa lahat ng mga panukalang batas na kung saan ang isang ahensya ng pamahalaan ay maaari may direct role or participation. So tayo po ay kaagad na tumugon sa mismong araw na natanggap natin yung hinihinging opinion sa atin. And are you at liberty to tell us ano po ang inyong sabi? Yes po, sinabi po namin, Sir Ted, na kami po'y naghahanda pa rin. Hindi po kami huminto sa paghahanda. In fact, yung mga procurement na ginawa po natin ay amin po lahat na itinuloy. Sir Ted, kahit po yung mga ipiprint halimbawa ng mga election documents, minarapat lang po namin na tanggalin yung date. Halimbawa, nakalagay lang doon, Barangay and SK elections. Hindi na po namin nilagay na December 1 dahil po kung sakasakali man na ito'y talagang mariset, sinabi namin na pwede naman itong magamit kung sakali sa susunod na yung halalan kung kailan ito marireset. Pero sinabi po namin, Sir Ted, bilang panghuli, discretion po yan ng executive at saka ng legislative at nasa kanila po yan dahil yung po yung political question. Pero sa amin, ituloy yan o hindi, handa po naman kami na mag-conduct ng halalan, Sir Ted. Opo. Pero bagamat independent po ang COMELEC, no? At ang ehekutibo hindi kayo pinakikialaman nga dapat. Pero hindi ba sa ganitong mga pagkakataon dahil pinag-uusapan pera ng bayan din? Dapat hindi ho pwede mangyari yun na magkadiretsahan na lang. Ano ba talaga ang balak dito? Ipopospon ba ito o hindi? Kasi pag nagkataon, magsasayang tayo ng pera eh. Kung sakasakali po, Chairman, di ba? Lalo na po, Sir Ted, itong sobrang medyo napakalapit na po, Sir Ted. Ngayon po ay July 22 and therefore, kita niyo po December 1. Kaya po, naobliga ang COMELEC, Sir Ted, na magpa-conduct ng general registration of voters mula August 1 to 10. Sadyang napaka-iksi po nan. Considering na ang ating pong ina-anticipate na magpaparehistro sa 10 araw na yan, mga 1 milyon na mga kababayan natin. And therefore, that is a signal to one and all na ang COMELEC ay will push through with all the preparations despite yung posibilidad na ito ay mariset. Opo, yes sir, yes sir. And we understand nga po ang inyo pong pagiging maselan dito po sa usapin na ito, no? Dito po sa ano ba talaga, Mr. President, no? Ano ba talaga ang sitwasyon dito po sa Barangay at SK election? Sige po, may tanong lang po si Ruth na karagdagan po, Chairman. Yung hindi, gusto ko kasi mag-move na dun sa ano eh. Yung gusto ko lang malinawan na may isa kasing medyo mainit na issue na ito pong